Magandang araw mga kasina mabarako. Samahan niyo akong panoorin ang pelikulang Unfaithful, isang drama thriller film noong 2002. Sana ay mag-subscribe kayo sa aking channel. Maraming salamat. Sa isang tahimik na suburb ng New York City, namumuhay sina Edward at Connie bilang isang masaya at matagumpay na pamilya kasama ang kanilang 8 taong gulang na anak na si Charlie. Isang araw, nagkaroon ng pagkakataon na mag-iba ang takbo ng kanilang buhay. Isang maulan na araw, lumuwas si Connie papunta sa lungsod, sa kabila ng hindi pagsang-ayon ng kanyang asawa. Kinailangan niyang maghanda para sa isang malaking auction sa Soho, kaya napadpad siya sa Wendy, New York. Sa hindi praktikal na sitwasyon, hindi siya makatawag ng taxi. Habang naglalakad, nabangga siya ng isang batang lalaki na may dalang malaking tumpok ng mga libro. Pareho silang natamba sa bangkita. Nahihiya, sinubukan ni Connie na pulutin ang mga librong nagkalat sa sahig. Pagkatapos, humingi siya ng tulong sa lalaki upang makatawag ng taxi. Napansin ng lalaki na may natamo si Connie sa tuhod kaya't nag-alok ng tulong. Inimbitahan siya ng lalaki na pumunta sa kanyang apartment upang gamutin ang sugat sa kanyang tuhod. Napag-alaman niyang nakatira ito sa parehong gusaling iyon. Matapos gamutin ang sugat, ginamit ni Connie ang telepono ng lalaki upang tawagan ang kanyang anak, na tila nagpapahiwatig na siya ay isang responsableng asawa at ina. Gayunpaman, kahit nakakaramdam siya ng matinding pagkaasiwa, hindi ito nakaapekto sa lalaki, na nagpakilalang si Paul. Nalaman ni Connie na 27 taong gulang si Paul at kumikita sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga bihirang libro. Habang paalis na si Connie, inalok siya ni Paul ng isang libro bilang alaala at iminungkahi pa nito na basahin niya ang isang bahagi mula sa pahina 15. Naantig si Connie sa mga salitang nasa libro at umalis sa apartment ni Paul. Ngunit habang pauwi, napansin ng kanyang anak ang sugat sa tuhod ng kanyang ina. Natuwa ito at kumuha pa ng mga nakakatuwang larawan kasama siya. Sa gitna ng kanyang awkward na pasasalamat, ikinwento ni Connie sa kanyang asawa na isang gwapong binata na nagngangalang Edward ang tumulong sa kanya. Biro ng kanyang asawa, magpapadala siya ng bote ng alak bilang pasasalamat sa lalaki. Kinabukasan, binalikan ni Connie ang librong nakuha niya mula kay Paul. Doon niya napansin na may nalaglag na business card na mayroong numero ng telepono ni Paul. Pagdating niya sa Central State, nagpasya siyang tawagan si Paul, ngunit kaagad ding ibinaba ang tawag matapos ang maikling usapan. Gayunpaman, inimbitahan siya ni Paul na magkape, at pumayag si Connie. Pagdating niya sa apartment ni Paul, tinimplahan siya nito ng kape, tulad ng ipinangako, at ipinakita sa kanya ang isang aklat na nakasulat sa braille. Habang binabasa ito, hinawakan ni Paul ang kamay ni Connie, na nagdulot ng tensyon. Bagamat pinili niyang umalis, nararamdaman ni Connie ang pagkahumaling niya kay Paul. Pag-uwi ni Connie, halata sa kanya ang emosyon at pagkalito. Sa trabaho ni Edward, binati niya ang kanyang mga kasamahan, kabilang si Bill, at binigyan ng jumper ang kanyang asawa. Sinabi rin ni Connie na magtatrabaho siya sa auction sa pagkakataong ito kasama ang kaibigan nilang si Bob. Nang gabing iyon, napansin ni Edward na tila may iniisip ang kanyang asawa, ngunit hindi niya ito pinansin. Kinabukasan, bumalik si Connie sa bahay ni Paul. Halos agad siyang inimbitahan ni Paul na sumayaw. Napagtanto ni Connie na maaaring gumawa siya ng isang bagay na pagsisisihan, kaya nagpasya siyang umalis. Ngunit nang bumalik siya upang kunin ang kanyang coat, literal siyang pinigilan ni Paul, binuwal siya, at dinala sa kanyang silid. Sa biyahe pauwi sa tren, nagsimulang mag-alala si Connie tungkol sa kanyang ginagawa. Samantala, nakipagkita si Edward sa kanyang kaibigang si Bob at nadiskubre niyang hindi binanggit ni Connie ang tungkol sa anumang auction. Patuloy na nagkikita sina Connie at Paul ng palihim. Isang araw, inimbitahan siya ni Paul para mag-lunch, at hindi sinasadyang napansin ito ng isang kasamahan ni Edward. Kinagabihan, sinamahan ni Edward ang kanyang asawa sa banyo, ngunit tumanggi si Connie, idinahilan na kailangan niyang pumunta sa salon para sa isang beauty massage. Umaasa pa rin si Edward na walang masama sa kanyang hinala, kaya tumawag siya sa isang staff ng salon. Dito niya natuklasan na hindi totoo ang sinabi ni Connie, at lalong tumindi ang kanyang pagdududa. Nang dumating si Connie sa bahay ni Paul, nagkataon siyang nakita ng ilang kaibigan na inimbitahan siyang magkape sa malapit. Tumawag si Connie kay Paul upang sabihing mahuhuli siya. Samantala,
Ang huling paalala ni Bill kay Edward na alagaan ang kanyang asawa ang nagtulak kay Edward na kumuha ng isang pribadong investigador upang bantayan si Connie. Habang nasa Chicago si Edward para sa isang araw, kumuha ng mga larawan ng investigador na nagpakita ng mga tagpo ni na Connie at Paul. Sa sobrang pagkakataon ni Connie sa kanyang relasyon kay Paul, nakalimutan niyang sunduin ang kanyang anak sa paaralan, dahilan upang mag-alala siya buong magdamag. Pagbalik ng investigador, isinalaysay niya kay Edward ang lahat ng tungkol sa mga tagpuan ni na Connie at Paul. Kasama rito ang mga larawan bilang patunay sa kataksilan ng kanyang asawa. Binibigyan ng investigador si Edward ng address ni Paul kasama ang mga larawan bilang patunay. Samantala, si Connie, sa wakas ay napagtanto na hindi na niya kayang ituloy ang relasyon, kaya nagpasya siyang harapin si Paul upang tapusin na ito. Habang naglalakad sila sa kalye, may nakita si Connie na isang batang babae na tila inaatake si Paul sa loob ng aklatan, kaya siya'y naiinggit at napasunod sa kanila. Pagdating ni Edward sa bahay ni Paul, tila naging mainit ang sitwasyon. Si Connie naman ay tumatakbo palabas ng pintuan. Pumasok si Edward sa apartment at sinalubong siya ni Paul, na kalmadong inalok siya ng inumin at sinagot ang kanyang mga tanong. Subalit, habang sumasagot si Paul, lalo lamang nadaragdagan ng emosyonal na sugat ni Edward. Sa tabi ng kama, napansin ni Edward ang isang snow globe na minsan niyang ibinigay kay Connie, at nalaman niyang ito'y ibinigay din ni Connie kay Paul. Ang natuklasang ito ay nagpaigting ng kanyang galit. Nawalan siya ng kontrol sa sarili at ginamit ang snow globe upang hatawin si Paul sa ulo ng 2 beses. Na naging dahilan para bumagsak si Paul, nabigla si Edward tungkol sa trahedyang nangyari. Pagbagsak ni Paul sa lupa, napagtanto ni Edward ang kanyang nagawa. Sa una, balak niyang tumawag ng pulis, ngunit nagbago ang kanyang isip at piniling pagtakpan ang ebidensya. Binalot niya ang katawan ni Paul sa isang carpet at inalis ito mula sa apartment. Habang ginagawa ito, narinig niya ang boses ng kanyang asawa sa answering machine. Umiiyak na sinabi ni Connie sa kanyang mangingibig na hindi na nila maaaring lokohin ang kanilang pamilya, at tapos na ang kanilang relasyon. Pagdating ni Edward sa school play ng kanilang anak, nagpalit siya ng bagong damit sa banyo, itinapon ang damit na may mantsa ng dugo, at dumiretso sa auditorium kung saan naghihintay si Connie. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, ipinakita ni Edward ang kaunting lamang sa kanyang asawa. Pagkatapos ng play, dinala ni Edward ang katawan ni Paul sa isang tambakan upang tuluyan itong itago. Matapos ilibing ni Edward ang katawan ni Paul sa isang tambak ng basura, dinala niya ang kanyang kotse sa car wash upang linisin ito. Mula noon, napansin niyang muling nagiging malambing ang kanyang asawa sa kanya, ngunit si Edward mismo ay nagkakaroon ng mga bangungot. Isang araw, habang si Connie at ang kanilang anak lang ang nasa bahay, dumating ang mga pulis. Sinabi nila na iniulat ng asawa ni Paul na nawawala ito, at nakakita sila ng isang piraso ng papel na may nakasulat na numero ng telepono ni Connie. Sumagot si Connie na halos hindi niya kilala si Paul at sinabing plano lang niyang bumili ng mga libro mula rito. Gayunpaman, ang kanyang reaksyon sa balita tungkol sa asawa ni Paul ay nagbigay ng kakaibang impresyon. Sa kabila nito, umalis ang mga pulis at pansamantalang bumalik sa normal ang buhay ng pamilya. Pagkalipas ng 1 linggo, bumalik ang mga pulis upang iulat na natagpuan na ang bangkay ni Paul. Tinanong ng mga detective si Connie kung minsan na ba siyang napunta sa Soho, kung saan nakatira si Paul. Ay wala na sa kanilang tahanan, at dito lalong tumibay ang kanyang hinala tungkol sa ginawa ni Edward. Habang nagaganap ang party, hindi mapigilan ni Connie ang mag-isip tungkol sa mga nangyari at sa koneksyon ng nawawalang snow globe sa pagkawala ni Paul. Kinabukasan, nagpapatuloy ang tensyon sa kanilang relasyon. Nang umuwi sila mula sa party, napansin ni Edward ang pagkabalisa ni Connie ngunit hindi niya ito binanggit. Habang nagmamaneho, biglang tumigil si Edward sa isang interseksyon at tila nag-iisip kung dapat ba nilang aminin ang lahat sa mga pulis. Si Connie, na hawak ang mga larawan mula sa bulsa ng coat ni Edward, ay nagtanong sa kanya kung ano ang kanyang plano. Ngunit sa halip na sumagot, nanatili si Edward sa katahimikan. Ang eksena ay nagtatapos sa isang malalim na tanong, pipiliin ba nilang itago ang lihim na magdudulot ng mas malaking bigat sa kanilang konsensya, o haharapin ang katotohanan na maaaring sirain ang kanilang pamilya. Napansin ni Connie na ang snow globe na minsang ibinigay niya kay Paul ay bumalik na sa dati nitong lugar.
Sa tingin ni Edward, naunawaan niya na tuluyan na nitong tinapos ang buhay ng kanyang mangingibig. Habang silang dalawa ay naiwan ng mag-isa, sinimulan nilang linawin ang kanilang relasyon. Inamin ni Edward na sa una, naisip niyang tapusin din ang buhay ni Connie dahil sa pagtataksil nito. Sa mga sumunod na araw, namuhay ang mag-asawa ng walang pagtatalo, ngunit pareho nilang inaasahan ang pagdating ng mga pulis sa kanilang bahay. Isang araw, natuklasan ni Connie ang isang lihim na kompartamento sa loob ng snow globe. Sa loob nito, may larawan ng kanilang pamilya at isang mensahe ng pagmamahal na iniwan ni Edward ilang taon na ang nakalilipas. Kinagabihan, sinunog ni Connie ang mga litrato mula sa detective na natagpuan niya sa coat ni Edward. Habang ginagawa ito, inalala niya ang araw na nakilala niya si Paul, at inisip ang posibilidad na sumakay siya noon sa libreng taxi at umuwi sa kanilang tahanan, sa halip na pumasok sa buhay ng kanyang mangingibig. Lumapit si Edward kay Connie at sinabing gusto na niyang aminin ang lahat sa mga pulis dahil hindi na nila kayang mabuhay ng may ganitong bigat sa kanilang konsensya. Sa wakas, natuloy ang school auction na matagal nang inihahanda ni Connie, at ito'y naging matagumpay. Sa party na sumunod, sumayaw ang mag-asawa na parang iyon na ang kanilang huling pagkakataon. Habang pauwi, huminto sila sa isang traffic light. Biglang iminungkahi ni Connie na magbago na lamang sila ng pangalan, dalhin ang kanilang pamilya, at magsimula ng bagong buhay sa Mexico. Ngunit nanatiling nakahinto si Edward, kahit nakagreen na ang ilaw. Doon, napagtanto nilang nasa isang sangandaan sila, at maaaring ang police station ang dulo ng kanilang kwento, kung saan dapat magtapos ang lahat. At dito nagtatapos ang pelikula. Sana ay mag-subscribe, like at comment na rin para ganahan po tayo na mag-upload ng mga videos. Maraming salamat!